daw gumala. Toxi, Sito, wag nang gumala. O, kasi yun, ayaw magpadaan ni Mama Toxi, oh. Ay, ano yan, Mr. Bigot? Huwag ginagawa mo. Hit ka na naman? Hit ka na naman? Sige, no. Yung isang Toxi, yung kapatid ni Mr. Bigote, andun yung sarap tulog. Tipon-tipon sa loob. Bantay sarado sa tipon. Hindi makaalis. Baba niya, may nakabantay na si Jilo. Bumaba na lang siya. Nakaharang din si Jilo. Lumusot, yun o. Mamaya wala na yan. Mamaya wala na yan siya dyan. Umalis na. Umalis na. Uy, ay, dito ako sa uloy. Huwag mo din isabi ko. Buti na lang walang kapatid ni Mr. Bigote. Dito pa naman si Jilo, oh. Ayaw niya na pagmumukha ng kapatid ni Mr. Bigote. Bigat. Gaway kasi sila lagi na kapatid ni Mr. Bigote. Buti na lang wala dito. Nandun sa labas natutulog. Bigat. Bye-bye. Habang naglalakad ako sa kabilang kanto, nakita ko ito si Sito at tinawag ko, buti naman, nakinig sa akin. Pero nangiyaya ko siyang pauwi. Kasi hindi nakaliko. Nagliliguan pala itong moto. Lumapit sa kanya ang kaliko at parang naglalambing. Pero nung nilapitan ko, tumakbo yung kaliko. Na para bagang magjowa at nagpapaalam sa isa't isa. Kaya pala nung tinawag ko siya kanina, uminto pa siya at sumigaw-sigaw. Tinatawag niya pala ang kaliko. Sayang nga lang hindi ko na-videohan ng malapitan ang paglalambing ng kaliko sa kanya. Kaya iniwan ko na siya kasi parang walang balak sumunod sa akin. Kabilang kanto ito, tingnan nyo kung gaano kalayo. Liliko pa ako dito, tapos lalakad pa ako hanggang doon, tapos liliko ulit. Hindi ko na binidyohan ang pagliko ko. Tapos maya-maya, dito na rin si Sito, umuwi din. Nauna lang ako ng konti sa kanya. Siguro nga, hindi na siya sumabay sa akin maglakad kasi kailangan niya pa magpaalam doon sa kaliko. Ay ba, may ganun pala sila. Akala ko ang mga tao lang ang gumaganyan, magpaalam muna sa jowa. Pati ba naman pala si Sito, ganyan. Mayroon pang eksenang magpaalam pa. Lover boy yan?